Bagaman ipinaliwanag ko na sa teorya. Naalala mo pa ba? Kung ganoon, mabuti. Kunin mo ito at bumalik ka na sa pwesto mo. Matapos matanggap ang sandata. Bumalik na si Finn-Ye sa hanay. Muling nagsimulang mangutya ang nakairitang batang Panginoon. Natakot ka ba kaya ngayon ka lang nakarating dito? Nagbitaw pa siya ng ilang masasakit na salita. Ngunit tila walang pakialam si Finn-Ye. Naintindihan agad ni Wit Jisoo ang sitwasyon. Kaya't galit siyang lumingon. Inakala niyang minamaliit siya ng bida. Ano ba? Naiinis ka na agad, Finn-Ye Wit. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Isa't Diade ang lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng praktikal na pagsasanay sa paggamit ng espada. Babala ko kung may mangyaring aksidente tulad ng dati. Palalayasin ko agad ang sinumang mag-aaral na may masamang balak. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng dalawang salita, ma. Kulto ng demonyo. Sa gayon nagsimula ang pagsasanay. Gayunpaman, nakatuon lamang si Tek Diede sa isang tao. Bagaman may pagmamataas at pagiging marahas ang pag-ugali ni Wit. Nakikipagtulungan naman siya ng maayos sa mga kapwa mag-aaral. Samantala, si Finn-Ye ay inilagay sa pwestong hindi gaanong gumagalaw. Upang maiwasan ang pagkakamali. Ngunit sa tingin, tila hindi tama. Ang ipinapakitang ugali ni Finn-Ye ay parang hindi pa siya nagpapahinga kahit isang araw. Dahil sa takot na maulit ang nangyaring aksidente. Labis na nag-alala si Tlat Dien. Mahusay. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko inuutusan. Pagkatapos ng 15 minuto, tila hindi na kaya ng mga mag-aaral. Hindi ba kayo makatayong tuwid ng seryoso? Kung ganyan, paano natin matatalo ang ibang grupo sa ikalawang yugto? Habang nagagalit, palagi ring tumitingin si Ted Gised kay Finn-Ye. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito napapagod. At hindi rin mukhang kagagaling lang sa ospital. Marahil ang pananaw ni Ted Diane ay unti-unti nang nagbabago patungkol kay Finn-Ye. Nang magsimulang manginig ang kalahati ng mga mag-aaral, iwinagayway niya agad ang dilaw na bandila upang bumuo ng kalahating bilog na pagkubkob sa kalaban. Sumisigaw din si Wit-Iz. Nagpapakahirap na utusan ang mga tauhan. Palagi niyang binabantayan ang kanyang nakababatang kapatid. Mga walang silbi. Wala ka bang pagkakamali? Bakit kailangan kong makita na gumagawa ka ng mabuti? Pagkatapos ay nakaisip siya ng isa pang masamang plano. Agad niyang ipinadala ang mensahe kay Tihan. Kapag nagbago tayo ng pormasyon sa ikatlong pagkakataon, gawin mo ang sinabi ko. Tumango ang kanyang tauhan bilang pagsang-ayon sa kanyang utos. Pagkaraan ng ilang sandali, iwinagayway ni Dirk Diadi ang berdeng bandila para sa ikatlong pormasyon. Ito ang pinakamahirap, dahil ang mga kalasag ay kailangang isalansan. At ang mga espada ay dapat itusok sa pagitan nila. Upang bumuo ng isang matibay na linya ng depensa. Naging madali ito. Dahil naitala na ni Nano ang lahat ng mga simulasyon. Patuloy na itinutusok ang mga espada sa pagitan ng mga kalasag. Upang lumikha ng isang opensiba. Ang ibang mga mag-aaral ay kinakailangang maging maingat. Upang hindi matusok ang nasa harapan nila. Nakita ni Tiwi Han ang tamang punto kung saan niya gusto maglaro ng kanyang mga kalokohan. Umiti siya at iniunat ang kanyang paa. Ngunit naramdaman ito ni Finn-Ye. Agad siyang lumingon sa kanyang kasamahan. Nagulat ang lalaki dahil nahuli siya. Sige na nga, dahil alalay na rin naman ako ni Witdi. Kailangan ko na rin itong gawin. Kung ganun, gagawin ko na ang lahat ng makakaya ko. Ngunit nang dumampi siya, nagbigay daan na ang sistema ng depensa ni Nano. Tumilapon si Tuihan palayo sa pormasyon. Mula sa malayo, sumimangot si Nguit Di nang makita ito. Hindi pa rin maintindihan ng kanyang tauhan. Kung ano ang nangyayari. Tumilapon ako dahil mas malakas ang panloob na lakas niya. Agad na tumakbo si Tet Diel sa pwesto ng mag-aaral. Hindi niya alam kung anong parusa ang matatanggap nito. Mabilis na tumayo si Tihan upang magpaliwanag. Ngunit nang subukan niyang tumayo, nakaramdam siya ng matinding sakit na umaakyat mula sa ilalim ng kanyang sakong hanggang sa kanyang ulo. Iyon ang resulta ng pagkatalsik mula sa panloob na lakas. Sa sandaling ito, tumingin din si Finn-Ye sa kanyang kaaway.
Ngumiti siya ng may pangutya at kasiyahan. Kinagat ni Ti-hon ang kanyang labi sa galit. Ngunit nagsalita na si Dad-die. Gusto mo pa bang matuto? Hindi na niya pinayagang magpaliwanag at sinuntok siya sa tiyan. Dati ka bang sumaksak sa likod ng mag-aaral #23? Siguradong hindi ka magkakaroon ng libreng oras sa susunod na 3 araw. Magtiis ka sa pagsasanay sa impyerno ng ating sekta. Hanggang sa matulog ka. Sa totoo lang, marami ang nakakaalam na ang aksyon na ito ay tiyak na iniutos ni Fin-if-Muit. Kumikiskis ang kanyang mga ngipin. Dahil nabigo na naman ang kanyang plano. May mga bulong-bulungan na parang handa ng kainin ng buhay. Si Fin-Niles. Sa totoo lang, nakita na ni Da-ho-min ang lahat ng ito. Hindi pa rin niya alam kung gaano kalakas ang panloob na lakas ni Fin-ie matapos niyang kainin ang malong-an. Sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili, siguradong walang naituro ang lasinggong iyon. Posible kayang may sapat na likas na katangian ang batang iyon upang masipsip ang lahat ng epekto ng elixir. Maliban doon, wala na akong ibang maisip na paliwanag. Gayunpaman, ang kalahati ng kanyang dugo ay nagmula sa kanya. Ang 2 kandidato para sa posisyon ng pinuno ng sekta sa hinaharap ay magkasama sa isang grupo. Tunay na kawili-wili. Matapos ang pagsasanay, bumalik na sa bahay ang lahat ng mga mag-aaral upang mananghalian. Nang marinig ang utos ni Dad-die, saka pa lamang sila nagsimulang kumain. Umaalingasaw ang masarap na amoy ng pagkain. Nag-enjoy si Fin-ie sa mga masasarap na pagkain. Kumakain siya ng lugaw sa loob ng 14 na araw. Kaya't naninibago ang kanyang panlasa. Ngunit sa totoo lang, hindi pa rin niya gustong umuya. Palaging tumitingin si Fin-if-Muit sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa kanya. Ngunit hindi niya mapapatawad ang 6 na mahusay na sekta. Siguradong hindi ninyo alam ang pakiramdam na makitang namamatay ang inyong ina sa harap ninyo nang walang magawa. Pagkatapos kumain, inutusan ni Diade ang lahat na maghiwalay. Ito ang pinakakinakabahan si Ti-hon. Mag-isa siyang susunod kay Dad-die upang maparusahan. Nasiyahan si Fin-ie dahil matagumpay siyang nakaganti. Bumalik siya sa dormitoryo. Ang silid ng grupo 8 ay nasa unang palapag. Madaling makilala. Nang hahanapin na niya ang kanyang pwesto, nagsalita na naman ang inutil. May pahintulot ka ba sa akin para pumasok dito? Tama nga. Ngayon na siya magsisimulang gumawa ng gulo. Ang masasamang tao ay nagsasama-sama. Saan man sila magpunta, gusto nilang maging nakatataas. Maraming mga mag-aaral ang nagtipon upang makichismis. Kaya napansin din ni Fin-vin Liu at ng kanyang mga tauhan. Hindi niya maintindihan kung ano na naman ang mangyayari sa pagitan ng 2 iyon. Mukhang tama ito ayon sa plano ng nakababatang Panginoon ng Isi Magyan. Diretso siyang pumunta sa kanyang kapatid sa ama. Ang maruming dugo. Alam lang magtago sa ospital tulad ng isang duwag. Kumusta ka naman? Sa nakalipas na mga araw. Ngunit hindi nagalit si Fin-ie sa mga salitang ito. Ilang salita lamang ang sinabi niya na hindi niya maintindihan. Nilalait mo ba ang pinuno ng sekta? Magkadugo tayo. Hindi ba't nilalait mo siya? Nangangahas kang dumihan ang langit ng ating sekta. Mataas ang iyong katayuan. Muling nagbulungan ang mga bata sa likuran. Bigo ang layunin ni Nguyen Dinsi. Nang tangkain niyang galitin si Fin-ie. Ngunit sa halip napahiya siya. Hula ni Fin-vin Liu. Ang mga bata sa VC Makiengu ay may mga sira sa utak. Tahimik na nagmasid din si Fin-kung-ie. Sa kanyang isip, naisip niya, bakit ba ginagawa ni Nguyen Dinsi ang mga kahiyahiyang bagay na ito? Sa sandaling ito, binuhat si Fin-ie sa kwelyo. Kasunod nito ay ang mga mura at paninita ni Nguyen Dinsi. Akma na siyang susuntok. Nang agad siyang gantihan ni Fin-ie. Dahil sa labis na sakit, kinailangan niyang yumuko at umangal. Ano ba ang binabalak mong sabihin, ikaw na mayabang? Dumudugo ang ilong at bibig niya at kumalat ang dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay masyadong pangit. Sinusumpa niya at sumugod upang gantihan si Fin-ie.
Ginamit niya ang Easy McQueen upang atakehin. Ngunit napigilan ni Finn ang atake. Tila hindi niya gustong gumawa ng gulo dito. Hayop ka. Tatakas ka ba? Nagulat si Finn kung hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng kanyang kinsen. Sumigaw si Nguyen sa kanyang mga tauhan na agad siyang habulin. Sa kanyang puso, siya ay labis na nagagalit. Nangahas kang atakihin ako at tumakas. Kung papayagan ko siyang makatakas, hindi ako tao. Si Finn Niles ay paikot-ikot sa likuran ng dormitoryo. Nahihirapan ang ilang mga alipores na sumunod. Hindi maintindihan ng mag-aaral #203 kung bakit hindi siya dumidiretso. Sa tuwing malapit na nila siyang mahuli, tumatakbo siya palayo. Kaya't hindi nila siya maabutan. Si Finn Nguyen ay nasa likuran. Pinapagalitan ang kanyang mga alipores sa pagiging mabagal. Kailangan ko lang mag-isa. Umalis na kayo. Sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili. Pagkatapos ko siyang mahuli, sisirain ko ang kanyang mga binti at kamay upang maibsan ang aking galit. Nagpatuloy silang naghabulan ng malayo. Sa labas ng McQueen, naramdaman ni Finn na ligtas na ito, kaya huminto siya. Hindi pa man siya nakakatayo. Narinig na niya ang boses ng lalaki sa likuran niya. Ano, nagsawa ka na bang tumakas? Ngunit ang mga mata ni Finn ay nagpakita ng maraming galit. Tumakas? Anong pinagsasabi mo? Nagtipo ng lakas si Finn at humakbang sa harapan ng kanyang kalaban. Ayaw ko lang na may makakita ng mga eksenang ito. Ginamit niya ang kanyang kamay upang suntukin ang kanyang ulo. Nagsimula siyang matakot. Hindi siya nakapaghanda at itinaas lamang ang kanyang dalawang kamay upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit tila labis ang lakas nito. Nang magkadikit sila, tumilapon ang kanyang buong katawan sa likuran. Kaagad. Ginamit ko ang 70% ng aking kapangyarihan, ngunit naitulak pa rin ako palayo. Bakit napakalakas ng kanyang panloob na lakas? Sa totoo lang, nahulog na siya sa bitag mula pa noong simula ng habulan. Akala niya, manok siya, ngunit isa pala siyang gansa. Nag-usisa pa rin si Nguyen kung bakit higit na nakakahigit ang kanyang kinsen. Sa unang pagsusulit, wala siyang panloob na lakas. Ang kanyang naguguluhang saloobin ay ikinatuwa ni Finn Sa pagtingin sa aura ng kanyang pinsan, natakot si Nguyen. Sa sandaling ito, lumipad ang dalawang alipores mula sa kung saan. Inilabas ni Finn ang kanyang ikalawang atake ng Iki. Ngayon tiptere. Ngunit tila nabawi na ng lalaki ang kanyang kumpiyansa. Madali rin siyang umiwas sa likuran. Ngunit nagpakawala siya ng galit na Vinci McQueen. Pagkatapos ay agad niyang tinamaan ang tiyan ni Finn Dahil sa labis na pagiging kampante, nasaktan si Finn Sa ganitong paraan, ang ikalawang estilo ng Matsiyan ni Quen ay malapit ng ilabas. Sa pagkakataong ito ay ang ikalawang estilo, ay Filintians. Nagtinginan pa rin ang dalawa ng may galit. Napigilan ni Finn sa oras ang atake gamit ang kanyang dalawang kamay. Natulak pa rin siya palayo kaagad. Ngayon ay naiintindihan na niya na may panloob na lakas siya. O ang lalaki. Dati nang maihigit na panloob na lakas kaysa sa karaniwang tao. Salamat sa malungan kaya nakayanan niya ito. Ngayon kailangan niyang atakihin. Upang hindi siya magkaroon ng oras upang gumawa ng anuman. Nawala na ang kanyang katawan at nagpakita sa tabi niya. Hindi pa rin makita ng mga alipores ang paggalaw ni Finn Iniunat niya ang kanyang kanang kamay bilang batayan upang palisin sa harapan. Tulad ng isang talim. Mabilis ding yumuko si Nguyen upang suriin ang sitwasyon. Ginamit niya ang kanyang paa upang sipain si Finn sa mukha. Dahil sa tama, gumulong ang kanyang buong katawan. Nang makita ang kanyang kalaban na nakahandusay, naiintindihan na niya ang problema. Walang karanasan sa pakikipaglaban si Finn Kaya hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Ang paggamit ng Daoilu ay hindi angkop sa kanyang antas. Bagaman medyo nagulat siya. Ngunit nagmadali ka masyado. Sa wakas ay nagsalita siya. Ikaw talaga ay hindi marunong tumimbang. Matapos marinig ang mga salitang ito, naunawaan ni Finn kung bakit ganito.
Masyado kong minamaliit ang Fin-if Wit. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa karanasan, hindi ko alam kung gaano kalalim ang iyong kasanayan. Una, aapakan kita. Bago ko tanungin. Ang ikalimang estilo ng EVC Masians. Quinn ay malapit nang bumagsak sa kanya. Ngunit hindi pa rin alam ni Fin-if kung ano ang gagawin. Biglang nagpakita si Nano ng mensahe. Nakakita ng panlabas na banta. Upang harapin ang banta. Magsimula sa pagpapahusay ng realidad sa pamamagitan ng visual na impormasyon. Simulan ang defensive mode. Tulad ng inaasahan ng ipatupad. Nakita niya ang atake ng kanyang kalaban. At madaling umiwas. Patuloy na nagtama ang mga puwersa at kumalabog ang lahat. Patuloy na sumuntok si Fin-if Wit, ngunit sumasablay ang lahat. Bukod dito, sinalakay siya ng mas malakas. Hindi rin nakita ni Fin-if ang anumang bagay. Mula kanina, kinokontrol ni Nano ang lahat. Ano ba talaga ang ginagamit ko? Lumitaw ang maraming tiyak na animasyon. Sa kanyang pupil, ang pamamaraan ng pagturo ay nagtuturo kung paano magsuntok. Ipinaliwanag ni Nano na ang ibig sabihin nito ay ang sariling direktiba. Sinusuri ang mga galaw ng kalaban at nagbibigay ng mga resulta sa loob ng 0.1 segundo. Ayaw ito ni Fin-if at humiling. Sa halip na suntukan, pwede bang patakbuhin mo ang EE? Matapos pag-aralan ng sistem na aprobahan ito. Agad. Sanay ka pala sa Quinn. May tinatago ka. Tila maraming mga bagay na tinatago. Hindi gagana sa akin ang iyong swerte. Nagawang pangasiwaan ni Nano ang pagpapalit sa boxing defensive mode. Sa pamamagitan ng paggamit ng ETE. Ngayon, nakikita na ni Fin-if ang lahat ng atake ng kanyang kalaban. Umiwas siya at umiwas sa mga atake ng perpekto. Napakabilis. Hayop. Paano mo naiwasan ang lahat ng aking mga suntok? Sa pag-iisip nito, binawi na ni Fin-if ang lahat. Nasuntok siya na hindi pumalya. Dahil sa labis na sakit. Hindi malinaw ang kanyang isipan at naalala niya ang mga walang kwentang bagay. Ang tinig ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang ulo. Kung ikaw lang ang gumawa ng mabuti, aalagaan ka ng pinuno ng sekta. Kahit na anong gawin mo, kailangan mong manalo. Naiintindihan mo ba? Habang nagsasalita, nanginginig ang imahe ng kanyang ina. Pagkatapos ay ang kanyang mga luha ay patuloy na. Pinaratangan si Ngwit Dinsi at pati na rin si Fin-if. Ang kanyang malambing na boses ay pinalitan ng galit. Dahil lang sa pangit ka kaya nangyari ito. Lahat ito ay dahil sa iyo. Sa pag-iisip nito, nagagalit siya nang hindi niya namamalayan. Akala mo ba matatalo ako ng isang duwag na tulad mo? Ang dalawang salitang panalo at pagkatalo ay nakatanim ng mahigpit sa kanyang utak. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang dahan-dahan siyang gumagalaw patungo kay Fin-if. Ang kanyang mga kamao ay nakatikom tulad ng gusto niyang patayin si Fin-if. Bago pa man siya makagalaw, nakontrol na siya ni Fin-if. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang braso at pinindot ng malakas sa lupa. Ngayon, ayaw na niyang lumaban pa. Muling tumahimik ang paligid. Dahil gumabi na, hindi na nagawang lumaban pa ni Fin-if. Patuloy pa rin si Ngwit Dinsi sa pagmura sa kanya. Sa kanyang pagmamakaawa at pag-iyak, sinabi niyang isa siyang duwag na may mababang uring dugo. May panloob palang lakas. Ang dalawang alipores ay nagsimulang tumingin kay Fin-if nang may pag-aalinlangan. Dahil kapag nagtulungan sila, hindi nila kayang talunin si Ngwit Dinsi. 14 na araw pa lang ang nakalipas, wala pa siyang panloob na lakas. Ano na ang gagawin nila? Alam ni Fin-if na walang lakas ng loob ang mga ito. Kaya pinayagan niyang dalhin ang kanilang amo pa uwi. Sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili na hindi lamang kapangyarihan, kundi pati na rin ang sarili niyang otoridad. Kaya't susundin siya ng lahat. Bakit nahihiya ngayon ang batang Panginoon ng EVC Masians? Ang duwag. Bakit hindi mo tapusin ang iyong laro? Bahagyang pinaalalahanan ni Fin-if. Kung hindi dahil sa pagsusulit sa ikalawang yugto, dudurog ko na sana ang iyong ulo. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, papatayin ka talaga. Patuloy pa rin si Ngwit Dinsi sa pagmumura.
Ngunit nadama ni Fin-Yi ang labis na sakit ng ulo, kaya umalis siya. Tila ang galit sa kanyang puso ay hindi niya maatim na lunukin. Habang naglalakad sa daan, huminga ng maluwag si Fin-Yi. Napakadelikado talaga. Kung wala si Nano, natalo na sana siya. Alam niya na kahit gaano pa siya kabilis matuto ng martial arts, ang karanasan ay isang nagpapasya na salik na napakahalaga. Kahit na perpekto niyang matutunan ang mga galaw ng EAA, hindi niya ito magagawa tulad ng kanyang guro. Upang makamit ang mas mataas na estado, kailangan niyang magkaroon ng panloob na lakas at karanasan. Ngunit hindi siya hahayaan ng 6 na dakilang sekta upang makaipon ng karanasan ng ganyan. Una, kailangan niyang malaman kung paano gamitin ang wasto. Kung ano ang mayroon siya. Sa pag-iisip nito, nagtanong siya kay Nano. Ilan ang mga kasanayang magagamit ko na naisave mo? Sa kasalukuyan, magagamit ng master ang 3% ng mga kasanayan. Sa panloob na file, walang kaso ng paggamit ng higit sa 30% ng mga tampok ng Nano. Nadama niya na kahit na hindi lahat, maraming iba pang mga tampok na magagamit. Tinulungan ni Nano ang master. Nailipat ang detalyadong gabay ng nano machine. 7D degeneration sa utak. Isang bagay ang mahirap. Ang wika na nakaprogram dito ay Ingles. Kaya, hiniling ni Fin-Yi na ilipat ang kakayahan sa Ingles. At ang detalyadong paggana ng nano machine 7D degeneration. Tumatagal ang prosesong ito. Dahil kailangang umangkop ang katawan ni Fin-Yi. Bagaman maraming impormasyon, ang mga hindi kasiyasyang pangyayari ay unti-unti nang nababawasan. Hindi tulad noong una. Tapos na ang lahat. Ngayon na ang oras upang galugarin ang lahat. Kaagad, isang database ay lumitaw sa kanyang pupil. Natutunan din niya ang mga imaheng may kaugnayan sa martial arts o kasanayan. Ano ba ito? Naiintindihan ko ba ang lahat ng ito? Sa pamamagitan ng tampok, sa pagtulad, pagpapahusay, at paulit-ulit na paghaharap sa iba. Sa realidad, alam niya na ito ay magbubuno. Para sa mga kakulangan sa karanasan. Upang gayahin, kailangan niya ng impormasyon sa paggalaw na may kaugnayan sa aksyon ng kanyang kalaban. Kaya pinili niya si Nguyen Dinsi. Bagaman hindi kumpleto ang impormasyon. Pansamantala, magagamit ni Nano. Lumikha ng isang simulation batay sa mga tala noong nakipaglaban siya. Bagaman medyo nakakalungkot. Ngayon na ang oras upang subukan. Hinanap ni Fin-Yi ang isang lugar na tahimik at walang tao. Upang maiwasan ang pagdaan ng mga tao. Agad. Unti-unting lumitaw ang katauhan ni Fin-Yi Nguyen. Iyon ba ang illusion sa reality? Ako lang ang makakakita nito, tama ba? Humiling si Nano na ayusin ang impormasyon sa simulation bago i-activate. Mangyaring ayusin ang rate ng epekto na sanhi ng illusion sa user. Kung nais mong maging totoo, pipili ka ng 100%. Kung mas magaan, kailangan mo lamang itong ibaba. Sa pakikinig dito, agad na pinili ni Fin-Yi na gumawa ng 100% na epekto ng simulation. Tulad ng inaasahan, mula sa kanyang mga salita hanggang sa kanyang anyo. Hindi siya naiiba sa isang tunay na tao. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit ginagawa ni Nano. Ginagaya ng simulation pati ang kanyang masasamang ugali. Dahil isa itong illusion. Kaya kayang durugin ni Fin-Yi ito kahit ilang beses niya gustuhin. Ngunit ang mahalaga ay kung madudurog niya ba ito o hindi. Nang hindi niya napapansin ang atake, sumugod ang illusion ni Fin-Yi. Nguit sa kanya gamit ang estilo ng Ify McQueen. Sa isang sulyap, alam niyang ito ay tunay na kahawig nito. Aktibo rin si Fin-Yi na atakihin ang illusion na iyon. Inulit niya ang estilo na itinuro ng kanyang guro. Dahil sa 100% na simulation. Nakita niya agad ang paggalaw. Kaya nagpakita ng kahinaan at agad na nakaganti. Kinailangan niyang umatras sa malayo. Bukod pa rito, sinamahan ito ng sakit. Sinabi ni Nano na muling ginawa niya ang lahat. Batay sa impormasyon na naranasan ng master. Nagbabalak na niyang baguhin, ngunit sinabi ni Fin-Yi na hindi na kailangan. Ang illusion
ay nagpapakita pa rin ang pagkatao at boses ng orihinal na tao na parang kinopya. Nanggigigil na si Fin Yiki sa pagtingin dito. Nagpatuloy siya sa pagsasanay kasama nito. Sa gayon, ang ingay sa lupa at ang mga ingay ng kamao at paa ay umalinggaw sa buong gabi. Makalipas ang ilang sandali, napakalalim na ang gabi. Hinihingal si Fin Yik dahil nawalan siya ng maraming lakas. Sa pagtingin sa oras, 11:11 na ng gabi. Hindi siya nasiyahan dahil sa 15 laban. Isa lang ang napanalunan niya sa huling laban. Alam niya na natalo siya sa unang laban. Dahil wala siyang karanasan sa pagtatanggol at pagtanggap ng mga atake. Kung ganito ang illusion, sigurado akong matatalo ako ng masama kung makipagkumpetensya ako. Sabi ni Nano. Sa pag-ipon ng karanasan, tataas ang iyong kakayahan ng proporsyonal. Sa bawat paulit-ulit na pagsasanay, magkakaroon ng pagbabago sa paggalaw ng master. Ang dalas ng paggamit ng tamang ikihi ay mabilis na tumataas ngayon. Hindi alam ni Fin Yik kung ano ang gagawin ngayon. Dahil ang paggamit lamang ng 3 pangunahing estilo ay sapat na upang talunin ang mga karaniwang tao. Sa loob lamang ng 7 araw. Sigurado akong madaling tatalunin ko ang illusion ni Fin Yik. Pagkatapos ay bumalik siya sa dormitoryo ng Makun. Dahil panahon na ng pahinga, hindi pa niya alam kung saan siya matutulog. Sa pagpasok sa silid, sinasadya siyang iwasan ng lahat. Tinalo ko lang. Ang isa sa mga kandidato para sa posisyon ng nakababatang pinuno. At alam na nila kung paano ako bigyan ng daan. Biglang tumakbo si Yi Jiangu upang batiin siya. Nang may pananabik, itinuro niya kay Fin Yi ang lugar para sa kanya upang magpahinga. Marami sa natitirang mga bata ang nagpakita ng pagkabigla. Hindi nila maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Si Fin Yik mismo ay hindi rin naiba. Bakit nagbago ng labis ang iyong pag-ugali? Malinaw na iniwan na siya ni Fin Yik. Kaya wala na siyang malalapitan. Gayunpaman, malapit na ang katapusan ng buhay. Kaya kinailangan niyang sumugal ng 1 beses. Sa pagkatapos mag-isip, lumuhod din siya at nagpanggap na gustong kunin siya ni Fin Yik bilang kanyang alalay. Maraming ibang mga bata ang hindi maintindihan kung bakit niya gustong maging tapat sa Pitogi Senfi. Isang tao na walang kapangyarihan. Sinabi mong ituturing mo ako bilang iyong Panginoon. Tama ba? Diretsyong sinabi ni Igien, humihingi ako ng tawad sa nangyari noong nakaraan. At ipinapangako na habang buhay ay gagawin ko ang anumang gusto mo. Mula sa kanyang pagkabata, hindi makapaniwala si Fin Yi sa sinuman. Sa pagtingin sa ekspresyon ng kalaban, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Marahil ito ay dahil sa buong buhay niya, walang sinuman ang gumawa ng ganoong bagay. Kaya't sinabi ng pag-ugali ni Fin Yi ang lahat. Naunawaan ng mag-aaral #23 ang intensyon. Nakita na ni Fin Yik ang eksenang ito. Umalis lang ako ng ilang sandali. At nakakita na ako ng masamang bagay. Agad na pinagalitan ni Yi Hon si Igien sa pagiging taong nagpapakain sa kanya at sinisipa. Kanino ka nagsasabing tapat? Natakot siyang magsalita. Dahil masyadong kahindik-hindik ang bawat nakababatang Panginoon ngayon. Pinalitan ni Fin Yik ang kanyang mga tauhan para sa kanya. Ano ka ba para mangahas na tawagin? Ang tauhan ng iba na basura? Siguro. Ikaw mismo ang basura na sumusunod sa likuran ng iba. Tama ba? Matapos marinig ang mga salitang ito, hindi siya nakasagot. Bakit ka nautal? Wala ka bang dapat katakutan? Kinuyom ni Tui Hon ang kanyang mga ngipin. Dahil napahiya siya ng husto. Gagamitin sana niya ang panloob na enerhiya iyang para sumuntok. Para palipasin ang inis, ngunit hindi nag-abala si Fin Yik. Iniwasan niya ang atake at sinaktan siya para matakot siya. Bumagsak ang kanyang buong katawan at nawalan siya ng malay. Nadama niya na kumpara sa illusion, masyado siyang mahina. Si A. Jianru ay nakaupo pa rin ang tahimik sa isang lugar. Tinitingnan ang Pitogi Senfi. Palihim siyang nagagalak sa kanyang puso na hindi siya gumawa ng maling pagpili. Matapos atakihin ang kanyang tauhan, gusto mo bang subukan muli? Hindi na nangahas pa si Ngwek Dise. Bulong lang siya ng mura,
kahit gaano pa karami ang basurang alalay mo, wala ring magbabago. Maraming tsismis ang nagpakita ng pagkalito. Ito ba talaga ang nakababatang pinuno ng FEC Magiens? Masyado siyang malupit, ngunit naitulak na siya sa labanan. Mayroong nag-iisip na malaki ang kapangyarihan sa likod ni Nguyen. Hindi sila maaaring magbiro. Pagkatapos, lumingon ang lahat upang tumingin kay Fin-Ye nang may pagkalito. Naunawaan na nila ito. Mula dito, isang bagong hangin ang hihip sa Fin Makidesgyo. Nalipas ang panahon. Hanggang 1 linggo na ang nakalipas, naganap ang pagsusulit sa ikalawang yugto. Marahas na hinikayat ni Giadi ang kanyang mga mag-aaral. Itinuro ko na ang lahat ng kailangang ituro. Tandaan iyon. Ang natitira ay nakasalalay sa inyo. Magsisimula ang lahat sa pamamagitan ng pagkuha ng mga numero. Pipili ang 4 na grupo ng isang grupo na makakalaban nila. Lumabas ang mga pinuno ng grupo 1 hanggang 4. Sigaw ng matandang hukom ng apoy. Mabilis na nagpakita ang mga pinuno ng grupo 1 tandang bawas 4. Sa unahan ay ang nakababatang pinuno ng Nguyen Makiens na si Fin Min. Dahan-dahan na humakbang ang mga mag-aaral upang kumuha ng numero. Pinaalalahanan ni Dai Ho Min ang lahat na magmadali upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras. Si Fin Min ang nasa unang posisyon kaya binuksan niya agad ang #8. Sinusubaybayan ng malapitan ng parehong mga hukom at taga-subaybay upang maiwasan ang pagdaraya sa pagsusulit. Ang iskedul ng laban ay magiging grupo 1 laban sa grupo 3. At ang grupo 2 ay haharapin ang grupo 4. Ang grupo ng manager ng 6 na dakilang nakababatang pinuno ay masaya. Dahil karapat-dapat ang kanilang kalaban. Nagpakita ng pagkabigo ang ilang mga grupo na kabilang sa mga sekta. Dahil sa kanilang mahinang kakayahan. Walang sumusuporta sa kanila. Ngayon, darating na ang mga pinuno na kumakatawan sa grupo 5, 6, 7. At 8 upang kumuha ng numero. Marami na ang nakakita. Na hindi na kumakatawan si Fin-Ye Nguyen sa grupo #8. Nagulat si Kai Ho Min sa pag-unlad na ito. Si Fin-Ye ay ang kinatawan para sa kanyang mga kapatid sa grupo #8. Bukod sa kanya, naroroon din ang kanyang nakababatang kapatid na si Fin Vin Liu. Ang pinuno ng ibang grupo ay napasimangot dahil alam niya agad na natalo si Fin-Ye Nguyen. Naalala niya ang sesyon ng pagsasanay kahapon. Pagkatapos ng pagtatapos, umalis ang nakababatang pinuno ng FEC Magiens sa mataas na lugar upang magmuni-muni. Nagsasanay pa rin sila bilang isang grupo ganoon? Hindi ba iniisip ng mga tangang baboy na ito na malalantad ang lahat ng kanilang estratehiya? Dahil sa labis na pagkabagot, umalis siya at tumuon sa pagsasanay. Pagkatapos, si Fin Vin Liu ay lumitaw mula sa likuran na may nakakaintrigang hitsura. Sa pagkakita sa kanyang pinsan, hindi maintindihan ni Nguyen DC kung bakit. Ngunit dahil matagal na silang hindi magkasundo, hindi siya nag-abala. Nang makita ito, tumakbo ang batang babae upang harangin siya. Dahil nakaramdam siya ng sobrang inis, kinailangan niyang magsalita. Ano ang ginagawa mo? Ano ang gusto mong sabihin? Nag-aalala ka ba kaya't nagpapanggap ka? Sagot ni Vin Liu. Akala mo ba mga tanga ang FEC Magyo? Tumahimik ka. Sa huli, kinailangan niyang pigilan ang sarili at subukang sabihin ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi pa man siya nagsasalita, ngunit itinaas na niya ang kanyang damit upang ipakita sa kanyang mga kapatid sa ama. At nakita ni Nguyen Di na nasugatan ito ng puwersa. Pagkatapos, sinabi ni Vin Liu na nangyari ito kahapon. Kagabi habang nagsasanay ako. Hindi ko inaasahang umatake ang isang tao. Inatake ka ng hindi inaasahan? O isang biro mula sa isang hindi natatakot mamatay? Hindi malinaw iyon. Dahil nakasuot siya ng maskara, kaya hindi ko siya nakilala. Ipinapalagay ni Nguyen DC na dahil hindi siya nag-iingat. Kaya inatake ng sorpresa ang kanyang nakababatang kapatid. Huwag maliitin ang mga salita ko. Dahil hindi ako nakakalimot. Akala ng nakababatang pinuno ng Yesiu Makienju ay pinapahalagahan siya, kaya't siya ay nasisiyahan. Ngunit ang tiyak na dahilan kung bakit pumunta rito si Fin Vin Liu ay dahil sa iskedul ng laban. Maghaharap ang iyong grupo at ang aking grupo.
Natatandaan mo ba noong 2 araw na nakalipas? Inutusan kaming maghati sa 4 na grupo. Para makipagkumpetensya. Bakit kinakailangang maghati sa 4 na grupo? Napakahirap naman. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto mong sabihin. Kung gayon, anong kinalaman nito sa akin? Nainis si Fin Vinliu dahil walang naiintindihan si Nguyen Dinh. Ang paghahati sa 4 na grupo ay inihayag sa publiko. Kaya alam na ng bawat grupo kung sino ang kanilang kalaban. Kaya ang ibig mong sabihin, ang impormasyon ay intensyonal na ipinahayag sa publiko sa una. Tama ba? Hindi ka rin tanga. Kung walang pinuno ng grupo, mahirap mapanatili ang team. Mapanganib. Kung hindi makapasa ang hubi na kababatang pinuno. Sa ikalawang yugto at mapatalsik. Pagtatawanan siya ng buong mundo. Pagkatapos niyang magsalita, umalis na siya kaagad ng walang paalam. Ngunit walang pakialam si Nguyen Dinh. Hindi pa rin niya alam kung sino ang gumawa ng kalokohan. At basta inatake siya. Sa ngayon, nagpaplano na siya. Na sa tuwing pupunta siya kahit saan, kailangan niyang dalhin ang kanyang alalay na si Thi Han para maging ligtas. Tila nasaksihan ng misteryosong tao. Ang buong kwento ng 2 kapatid. Nang gabing iyon, naghahanap pa rin si Fin Yi ng isang lugar na may ilang tao upang magsanay. Pagkatapos ng ilang sandali, pinaalalahanan siya ni Nano na malapit na ang oras para bumalik sa dormitoryo. Ang kanyang winning rate para sa illusion ni Nguyen Dinh ngayon ay ilang porsyento na lang. Gayunpaman, tumaas ang kanyang kasanayan sa paggalaw. Inaasahan na magiging matagumpay siya pagkatapos ng 2 tandang bawas 3 araw. Ito ang mga datos na hinulaan ni Nano sa 106 na laban na nilabanan niya. Sa pag-iisip nito, nakampante na siya at bumalik sa dormitoryo. Kaya agad siyang tumakbo upang maiwasan si Tet Diere na suriin. Sa paglalakad niya sa daan, malapit sa paligid, may ilang ingay ng pagsuntok na nakakuha ng kanyang atensyon. Agad siyang huminto para magmasid. Palapit ng palapit ang tunog sa kanyang tainga. Kaya't naunawaan niya ang direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Tumakbo si Fin Yi para makichismis kung ano ang nangyayari. Dahil masyadong madilim, hindi niya makita ng malinaw kung sino ang naglalaban. Isang mag-aaral ang nakahando sa isalupa, siguradong nasugatan. Pinalawak ni Nano ang kanyang pananaw upang matulungan ang master na obserbahan ng madali. Sa gabi, nakita niya na si Fin Yi. Nguyen ay nakikipaglaban sa isang taong nakasuot ng maskara. Ang laban ay tila nakatagilid sa isang direksyon. Ang misteryosong bata ay nagbabalak na atakehin ang nakababatang pinuno. Nang si Makianhi. Nahihirapan si Nguyen Dinh na iwasan ang nakamamatay na atake ng espada. At pagkatapos ay kinailangan niyang tumakas sa ibang lugar para subukang makatakas. Nakita ni Fin Yi ang sitwasyon at ang paggalaw ng taong nakasuot ng maskara. Na hindi normal. Sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili. Hindi ko alam kung sino siya at ano ang kanyang layunin. Noong mga panahong iyon dahil sa sobrang pagod. Hindi na sapat ang lakas ng katawan ni Nguyen Dinh. Agad na nabali ang kanyang paa dahil sa labis na pagtalon. Nakita na nakamaskarang lalaki ang kanyang pinsala. Ang kanyang buong katawan at espada ay sinamantala ang pagkakataon para magpatuloy. Na naglalayong kunin ang kanyang buhay. Bagaman hindi sila magkasundo. Ngunit dahil bukas na ang laban, kinailangan siyang tulungan ni Fin Yi. Napansin ng nakamaskarang bata na may lumitaw na estranghero. Iniwan niya ang kanyang target at inatake si Fin Yi. Nakita niya ang kahinaan at sinaktan siya. Dahil nasalo niya ang suntok, tumalon siya palayo. Ang susunod niyang aksyon ay ang tahimik na magmasid. Wala na siyang aura ng pagpatay. Hindi malinaw sa kanyang ulo kung ano ang binabalak niyang gawin. Hindi malinaw kung ano ang nangyari, ngunit umalis na agad siya. Nagpasya si Fin Yi na huwag siyang habulin. Dahil baka malasing siya. Sa sandaling ito, bumaling siya upang tanungin si Nguyen Dinh. Hindi ko kailangan ang tulong mo, hayop ka. Bagaman pinagalitan siya ng ganoon. Kinuha pa rin siya at ang kanyang inutil na alalay ni Fin Yi pauwi. Nagulat ang mga bata rito. Naglakas loob si Nguyen Dinh na sumama kay Fin Yi pauwi.
Ipinaliwanag ito ni Finye sa ibang pagkakataon at pinaalalahanan ang lahat na dalhin ang biktima sa doktor. Napaluha si A. Gianji. Master, hindi po ba kayo nasaktan kahit saan? Tiningnan niya si Ki Han upang suriin ang sugat. Napansin ni Nano na may sugat siya sa ulo. Matapos pigilan ang pagdurugo. Disimpektahan ito at tahiin, wala nang mapanganib. Sa puntong ito, sumigaw ang isang bata. Nang makita ang pinsala ni Fin-Yi Nguit. Kaya kinailangan niyang tumakbo para suriin. Dahil nag-aalala siya kay Ti-hon, hindi niya napansin. Masyado siyang nawalan ng dugo. Mas maputla ang kanyang mukha kaysa sa isang dahon ng saging. Jian, tawagin mo agad ang tagapamahala. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Tet Diadi at personal na nag-alaga sa kanila. Sa ngayon, maayos na ang lahat. Kinailangan ni Fin-Il. Itanong kung gaano kaseryoso ang sugat. Tumahimik ang tagapamahala ng ilang sandali at nag-diagnose na tatagal bago maghilom ang sugat. Kailangang mag-wheelchair ni Nguit Dins. Pagkarinig nito, nag-aalala pa rin siya sa kung ano ang gagawin. Natatakot ang ilang mga bata na maaaring hindi makadalo ang pinuno ng grupo. Sa laban bukas, direktang pinindot ni Ed Diadi ang mga acupoint sa katawan ng pasyente. Kinailangan niyang dalhin si Nguit Disi sa lugar ni Gise T. Renvmin. Samantala, bababaeng pangalagaan ni Fin-Yi si Ki-hon. Sa labas, nakita niya ang tagapamahala na masyadong mabilis lumakad. Kaya tinawag niya siya. Hindi lang ang mag-aaral bilang 4. Kundi pati na rin ang mag-aaral bilang 80 ay may sugat sa ulo. Alam ko na, kaya balak ko siyang ipahatid sa doktor. Sadyang dinala ko siya rito. Ngunit ngayon pababayaan mo na lang siya. Sa totoo lang, alam ng tagapamahala. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na mahalaga ang pagsusulit. Gusto ko lang sabihin iyon. Ihatid mo na siya rito sa akin. At bumalik ka na kaagad. Alam mo, na hindi maaaring basta-basta lumabas ng dormitoryo ang mga mag-aaral. Kung wala kang mga ngipin, kailangan mong malaman kung paano gamitin ang mga gilagid para kumain. Pagdating sa silid, napaisip sa kanya ang mga salitang ito. Umalis siya sa labas para pagsama-samahin ang lahat. Ang ibig sabihin ng tagapamahala ay, hindi lang ang grupo 4 ang nagkakaroon ng problema. Akala ko isa lang itong loophole sa pagsusulit. Iyon pala ay hindi. Malinaw na may mga nakatagong intensyon sa ikalawang yugto ng pagsusulit. Ang mahalaga rito ay sinusubukan nilang targetin ang pinuno ng grupo. Sa paggawa nito, madali nilang matatalo ang kalaban sa laban. Naalala ni Fin-Yem ang lahat. Tungkol sa pagkuha ng mga numero at hatiin ang mga grupo sa chart. Naunawaan niya kung bakit hinati ni Dai Ho-min ang mga koponan sa pagsusulit. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga numero sa una. Nagdulot iyon sa sitwasyon sa sandaling ito. Kaya ito pala ang Fin-Makidesgyo. Hindi na kailangang sumunod sa mga patakaran. Ang kailangan mo lang gawin ay makamit ang iyong layunin. Pagdating sa silid, marami sa kanyang grupo. Ang nagpakita ng pagkabigo. Kinailangan niyang pasiglahin sila. Kailan pa nawala ang pinuno ng grupo? Na nagtulak sa inyo para maging malungkot ng ganito. Ngunit agad na itinanggi ng isang bata ang kwento. Paano kami hindi makatagal? Kung ganon, pumili ng bagong pinuno ng grupo para mabilis na magsanay. Hindi kami maaaring tumayo at panoorin lamang. Sino ang papalit? Ang sinanay para pamunuan ay si Fin-Yi Nguit lamang. Ang mga salitang ito ay parang napakasakit sa pakikinig ni Gian. Sinabi ninyo na walang sinuman, tama ba? Hindi ba nariyan ang Pitogi CNC na may kahangahangang talento? Bakit tahimik ang grupo pagkatapos niyang magsalita? Alam ng lahat na si Giangu ay alalay ngayon ni Fin-Yi. Ngunit pagkatapos dahil masyadong apurado ang sitwasyon, hindi nila alam kung ano ang mas makabubuti. Ilang mga bata ang itinaas ang kanilang mga kamay upang suportahan ang pananaw na iyon. Marami sa kanila ang nagpakita ng kawalang kasiyahan. Ngunit kinailangan din nilang sumang-ayon. Dahil kailangan nilang pumasa muna sa ikalawang yugto at pagkatapos ay mag-isip. Kaya't ang bilang ng mga boto para itaas si Fin-Yi bilang pinuno ng grupo ay 100%.
Sumang-ayon ang lahat na magiging pinuno siya ng Grupo 8. Kinailangan ni Fin-Ye na pansamantalang magsanay at isipin kung paano makikipaglaban para sa bukas. Naghintay siya hanggang gabi para pagsamantalahan ang lahat habang natutulog. Bawat isa sa kanila ay nakatulog ng mahimbing, kaya marahang bumangon siya. At nagbihis. Kumilos siya ng mabilis upang hindi abalahin ang sinuman sa kanilang pagtulog. Isinara ang pinto at hiniling kay Nano na magtrabaho. Pinagana ng system ang night vision para sa master. Hindi malinaw kung ano ang binabalak gawin ni Fin-Ye. Tumalon siya talon at pumunta sa buong paligid ng dormitoryo. Pagkatapos ng ilang beses, tumakbo siya sa silid ng Grupo 7. Ilang beses ko pa ba kakailanganing pumasok dito? Iniskan ni Nano para suriin ang mga miyembro ng grupo. Mayroong 20 katao sa silid na mahimbing na natutulog. May tao bang sumalakay kay Fin-Ye Nguit dito? Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga sugat sa katawan. At ang pagsasagawa ng pagkakakilanlan. Walang tugma. Kung ganun, wala na siyang pakialam. Ginamit ni Fin-Ye ang kanyang mga daliri para pindutin ang mga acupoint ng lahat. Diretso siyang pumunta sa kama ng pinuno ng Grupo 7. Inaantok ito, kaya nagising siya nang makakita ng isang estranghero. Agad na pinindot ni Fin-Ye ang mga acupoint na nagdulot sa kanya na mawalan ng malay. Talagang hinahangaan ka. Masyado kang sensitibo. Agad siyang kumukuha ng isang acupuncture needle mula sa kanyang bulsa. Lumalabas na gumamit siya ng mahinang pamamaraan upang magdulot na mahirapan siyang maglakad sa loob ng ilang panahon. Tulad ng inaasahan, nakatulong ang pamamaraang ito para gawing mas madali ang laban ng grupo. 8. Ang susunod niyang target ay ang pinuno ng Grupo 5 na si Fin Vin Liu. Ngunit sa pag-iisip nito, ang katawan ng lalaki na nakasuot ng maskara ay nambiet lalaki. Kaya hindi siya maaari iyon. Kung ganun, ang taong sumalakay kay Fin-Ye Nguit ay maaari lamang maging Grupo 6. Sa pagpasok sa loob para mag-inspeksyon, nalaman niyang mayroong 16 na nakatao sa loob na mahimbing na natutulog. Tila may isang bagay na mali rito. Mayroong 20 katao sa Grupo 6. Sa 3 babae sa 2 D-floor, saan napunta ang isa pa? Sinuri ni Nano ang lahat ng mukha. Ngunit walang tugma. Kung siya ay nasa gusali sa 1 floor, habang paikot-ikot ako kanina. Sigurado akong nalaman ko na siya. Kaya't kinailangan ni Fin-Ye na tumahimik para mag-isip. Sa paggawa ng mga kalkulasyon, naunawaan niya ang katotohanan. Ang taong gumagawa nito ay hindi kinakailangang pinuno ng grupo. Bukas na ang araw ng pagkuha ng mga numero sa pagitan ng mga grupo. 5, 6, 7 at 8. Napansin ni Dai Homin na kinakatawan ni Fin-Ye ang Grupo 8. Kaya nangangahulugan na nasugatan ang tao mula sa Yife. Magyon ng isang tao. Naunawaan na ba ninyo ang nakatagong intensyon ng pagsusulit? Tulad ng inaasahan, hindi ako binigo ng mga kasanayan ng Makon. Matapos ang ilang sandali, natapos na ang lahat ng mga pinuno ng grupo sa pagkuha ng numero. Sigurado ako na kayo ay seryosong naghahanda para sa pagsusulit na ito. Inaasahan ko na kayo ay makikipagkumpetensya ng maayos. Ang mga salitang ito mula sa matanda ay puno ng nakatagong kahulugan. Bumalik ang 4 na nakababatang Panginoon para magpatuloy sa pagsasanay. Kinailangan ni Fin-Ye na bigyan ng pansin ang isang bata na may kahina-hinalang pag-ugali. Ang kanyang mga mata ay nagdulot kay Fin-Ye na makaramdam na napakapamilyar. Agad niyang hiniling kay Nano na iskan at kilalanin siya. Ang system ay naghahanap ng data at kinakalkula ang posibilidad. Mula sa panlabas na anyo hanggang sa buto. 100% silang nagtugma sa taong nakasuot ng maskara. Kaya sa wakas, nalaman na niya ang taong nasa likod ng lahat. Napakarami. Sumunod na araw na naganap ang ikalawang yugto ng pagsusulit. Ang unang laban ay sa pagitan ng Grupo 1 at Grupo 3. Sumigaw ang lupong tagahatol para simulan ang laban. Sumisigaw ang mga mag-aaral para lumikha ng aura na magdudulot sa kalaban na umurong. Napakakalmado ni Finmin at sinuri ang lahat. Dahil siya ang pinuno ng grupo. Pinaalalahanan niya ang iba pang mga miyembro na gumalaw ayon sa formasyon.
Masyadong sinubaybayan ng matandang hukom ang lahat. Nakita niya na nag-aayos siya ayon sa pormasyon. Mabilis na lumalapit ang formasyon ng titin. Naghahanda ng makipagsapalaran sa isa't isa ang mga mag-aaral. Ang madalas na yabag at pinagsama ang depensa ng grupo na nagdudulot ng malakas na ingay. Patuloy na sumisigaw ang pinuno ng grupo. Hindi maaaring huminto. Kailangan ninyong magtiis. Marami sa kanila ang mas mahina, kaya inaapi na sila. Tulad ng inaasahan, hindi lang mga suntok ang dapat gawin, kundi dapat ding dumanak ang dugo. Nakita ng pinuno ng grupo 3 ang ilang iba pang mga tao na inaatake. Agad niyang pinaalalahanan silang tumayo at lumaban. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, nagpakita siya ng kahinaan at tinamaan siya ng espada. Kaya nagtapos ang laban sa isang panig. Masyadong nangingibabaw ang grupo ni Finmin kaya nanalo. Natural, tinanggap ng grupo 3 ang kanilang mapait na kapalaran. Nadama ni Dai Homin na masyado itong nakababagot. Dahil walang kapareha ang puwersa. Pagkatapos nito, dumating ang grupo 2 at grupo 4. Isa ring hakbang ang grupo 4 sa susunod na yugto. Kasunod nito, dumating ang oras para makipagkumpetensya ang grupo 8. Sa pagtingin-tingin, karamihan sa mga bata sa kanyang grupo ay mukhang hindi masigla. Kung magpapatuloy sila ng ganito, hindi sila makikipaglaban, ngunit matatalo. Alam ko na nagbago ang pinuno ng grupo. Kaya't hindi kayo mapakali. Naguguluhan din ako sa ganoong paraan. Ngunit kung hindi tayo mananalo ngayon, mapapatalsik ang lahat mula sa Makon. Ngayon, masyado pang maaga. Kaya't kailangan nating magpunta ng mas malalim. Gawin ninyong lakas ang inyong galit. Sinadyang itarget ang pinuno ng grupo. Dahil gusto nilang alisin tayo sa pagsusulit na ito. Hindi tayo maaaring mahulog sa bitag ng duwag na iyon. Makakamit lamang natin ang tagumpay kung nagkakaisa tayo. Sa gayon, matagumpay ngang nabawi ang espiritu ng lahat. Nasayahang nagpatango si Dai Homin sa paraan ng pagpapataas niya ng pagkaalerto. Ngunit sa ganoong paraan, ano ang garantiya na mananalo sila? Gusto niyang makita kung ang talento ng Pitogi Senti ay hindi pangkaraniwan. O isa lamang ligaw na pusa. Ang tuntunin ng laban ay ang pangibabawan lang ang kailangan para manalo. Si Fin Vinliu ang pinuno ng grupo #5. Gusto lang makipaglaban kay Fin Ifnguit. Nadama niyang kung matatalo niya si Fin Ye, magiging mas miserable pa ang kanyang buhay. Sumigaw ang babaeng general at nag-utos na umatake. Agad na pinaalalahanan ni Fin Ye Sinano na obserbahan at suriin ang sitwasyon. Sinimulan niya ang pagpapahusay ng realidad sa pamamagitan ng gabay ng pormasyon ng laban. At sinimulan ang mode ng direksyon ng aksyon. Sumigaw si Fin Ye sa pangutya sa kalaban. Agad na nagsimulang ayusin ni Fin Vinliu ang kanyang mga tropa ayon sa pormasyon na kanilang inihanda. Ginagamit nila ang Feng-yi pormasyon. Kaya't pinalawak ko ang pormasyon ng Ehdlad. Ang mga salita nito ay tama tulad ng nasa kanyang isip. Walang ibang paraan kundi ang direktang makipag-ugnayan. Sa pagsisimula, ipinatupad din ni Fin Ye ang pormasyon. Ang kanyang grupo ay dahan-dahang nagbago ng direksyon. Habang sumusugod ang kalaban, nalaman ni Di Denving ang yutin ang lahat dahil siya ay nasa itaas. At nakatingin pababa. Formasyon ng Enidlan. Bago pa man ang lahat at nagpapakita na kayo ng katangahan? Ito ang formation na kung ang pinuno ng grupo na nasa unahan ay hindi sapat na malakas. Hindi magkakaroon ng anumang kahulugan. Ang batang iyon ay pinadalhan ng martial arts kay Huhi. Talagang mapanlin lang at sulit panoorin. Halos direktang lumapit si Fin Vinliu para atakehin. Sa akala mo ba maaari mong harapin ng direkta? Sa isang kisap mata, nagtama ang panloob na enerhiya sa pagitan ng dalawang panig. Nagpakita ng malaking pagkabigla ang batang babae. Bakit kaya niyang pigilan ang aking 15 Kienz Desi na si Fin Yi? Hindi pa rin makapaniwala si Taminho. Sa nakikita ng kanyang mga mata, alam ni Fin Yi na mas mababa ang kanyang antas ng panloob na enerhiya kaysa kay Vinliu. Ngunit kung ipagsama niya ang panlabas na puwersa mula sa kanyang guro, makakakuha siya ng bentahe. Tulad ng inaasahan, ipinagsama niya ang panloob at panlabas.
na enerhiya upang magkasya sa paglaban. Kung hindi ngayon papalitan ng Grupo 5 ang Feng Qi formasyon, masasaktan ang nasa likuran. Naunawaan ni Thin Vin Liu na ang kanyang kalaban ay talagang tuso at mapanlin lang. Sa pag-iisip, tumalon siya sa likuran upang magkalkula sa mga posisyon sa formasyon. Napansin ni Nano na may pagbabago sa direksyon ang kalaban. Kaya pinaalalahanan niya ang master na baguhin ang taktika. Napansin ng pinuno ng Grupo 5 ang bagay na ito. Ginamit ba ninyo ang Grupo #3? Sa paggamit ng pamamaraang iyon, kung hindi malalim ang panloob na enerhiya, walang kahulugan ang taktikang ito sa akin. Sa pag-iisip nito, nagsalita ng malakas ang batang ito. Upang mapatatag ang espiritu ng mga miyembro sa ibaba. Hindi ako makapaniwala. Ngunit kahit na ihahambing ko ang panloob na enerhiya sa akin, hindi ako maitutulak pabalik. Gamitin ang estilo ng pioneer laban sa pormasyon ng ED. Ihihiwalay ko siya at pagkatapos ay tatapusin ang labanan. Ngunit sa panig ni Thin Ile, tila binabago niya ang pormasyon. Tulad ng isang wind vane. Napansin ito ni Thin Vin Liu, ngunit masyado ng huli para rito. Ang mga miyembro ng kanyang grupo ay pinalitan ang kanilang posisyon sa bawat isa. Nang may kakayahang umangkop, ang NP formasyon ay nakaayos sa pamamagitan ng tamang pagkakasunod-sunod. Huwag magpanik. Harapin natin ang atake sa kaliwa at kanan. Agad na pinalitan ni Thin Ian ang kanyang taktika. Nagulat ang kalaban at hindi makagalaw. Isang bata ang nagbabala, Feng Yi formation, tumingin kayo sa unahan. Ngunit muli, nilito na naman sila ni Thin Yi. Hindi alam ng mga miyembro ng Grupo 5 kung ano ang gagawin. Kinailangan nilang ayusin ang pormasyon upang magkasya sa pag-aayos ni Thin Yi. Nakasimangot na ang pinuno ng Grupo 5. Nalito ang kanyang isipan dahil wala siyang maisip. Pagkatapos ng ilang sandali, tila napatatag ang ritmo ng laban. Naghihintay pa rin ang mga miyembro sa dalawang panig para sa utos mula sa kanilang pinuno. Kinailangan pa ring maghintay ni Thin Ies para sa pagkilos upang magpatuloy sa susunod na mga hakbang. Sa panig ni Thin Vin Liu, tila naubusan na siya ng mga galaw. Sa kanyang pagkakahiwalay, paano niya magagamit ang anuman rito? Nalaman niya na ang pagsigaw sa mga bilang ng mga mag-aaral ay isa lamang trick. Binalikan natin ang rewind noong gabing nakaraan bago siya matulog. Pinaalalahanan ni Thin Iem ang lahat. Nagagamitin ng ibang mga grupo ang mga bilang tulad noong pagsasanay sa pormasyon, kaya't pagsasamantalahan natin iyon. Kapag sumigaw ako na magpalit, lilipat kayo ayon sa pormasyon upang lituhin ang kalaban. Iyon ang aming plano para sa labanan. Sa sandaling ito, naunawaan na ni Thin Vin Liu na huli na ang lahat. Sa kanyang puso, bulong na isinumpa niya si Thin Yi sa pagiging isang duwag. Dahil masyadong nangingibabaw ang momentum. Kaya nag-utos siya na magsimulang ipitin. Natakot ang mga miyembro ng Grupo 5 sa loob. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa gayon, mabagal na sumugod ang mga yabag. Ang ilan sa kanila ay malamang na malapit ng umihi sa kanilang mga pantalon. Nahulog ang sandata at proteksyon sa lupa. Dahil hindi na matatag ang kanilang isipan. Lumuhod at pinagalitan ng pinuno ng grupo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bakit basta ninyong inalis ang inyong mga kalasag? Ngunit kahit anong sabihin niya, walang susunod sa utos. Sa pag-iisip lamang nito, naunawaan ng nakababatang pinuno ng Yin Magyen na kung matatalo sila sa laban, pagtatawanan sila ng husto. Ang kanyang aura ngayon ay wala na sa una. At naging hindi komportable. Tumingin siya ng diretso sa kalaban. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sobrang galit. Ikaw talaga ang isang walang kwentang nilalang. Matapos niyang sabihin iyon, sumugod na rin siya ng mag-isa dahil gusto niyang labanan siya ng harapan. Naglabas ng maraming sword aura at aktibo rin si Thin Yi sa pagkilos. Itinapon niya ang kanyang kalasag at hinawakan ng mahigpit ang kanyang sandata gamit ang kanyang dalawa kamay. Mula doon, nagtama ang dalawa daloy ng panloob na enerhiya. Mabilis na nasugatan ang babaeng iyon. Mula sa mukha hanggang sa katawan, naputol siya. Si Finilay
Sa kanyang pagiging likido, ginamit ang pamamaraan ng thin sense ng kanyang guro. Umiwas siya at nakita ang maraming kahinaan ni Fin Vinliu. Pagkatapos, hindi siya nag-atubili na saktan siya. Marami sa mga miyembro ng dalawa grupo ang nakatingin lamang sa nakangangang mga bibig. Maging si Kai Ho Min sa itaas ay nagpakita ng pagkalito. Ang senaryo ay napakagimbal. Naputol ang kamay ni Fin Vinliu. Agad na tumilapon ang dugo kung saan-saan. Sa sandaling ito, unti-unti niyang nadama ang sakit. Ang kanyang mga mata ay wala ng aura at bumalik sa puno ng takot. Sumigaw siya ng malakas. Dahil wala na siyang kamay para gumamit ng chopsticks. Mabilis na tumakbo ang tagapamahala para pigilan ang pagdurugo para sa mag-aaral. Tumahimik pa rin si Thin Ile na nagpakita ng malamig na hitsura. Alam niya na nalutas niya na ang estilo ni Fin Vinliu. Ang mas mahalaga ay, sa isang estilo, nagawa na niyang pabagsakin ang kanyang kalaban. Tulad ng inaasahan, nanalo ang grupo 8 sa labanan sa ikalawang yugto. Sa pagbalik sa hanay, pumalakpak at binati ng mga miyembro ang pinuno ng grupo. Sa auditorium, napaisip si Dai Ho Min dahil bagaman kulang pa siya sa karanasan. Makikita niya sa kanya ang anino ni Hupi Ren Ilo. Hindi malinaw kung anong kalokohan ang ginagawa sa kanya ng lasinggong iyon. Ngunit iniisip lamang ng matanda na ito ay bahagi lamang ng bumubuo ng tagumpay ngayon. Ang mga mahuhusay na taktika at estratehiya sa loob lamang ng 20 araw. Hindi ba siya ang talento ng mundo? Ang pagkuha ng alagad ni Advance bago makipagkumpetensya ay hindi maganda. Marami sa mga bata ngayon ang nakapansin ng tunay na talento ni Fin Niles. Sa pagtatapos ng laban ng Grupo 5, kasama ang Grupo 8, dumating ang ikatlong laban. Naglakad papasok si Grupo 7 sa arena ng kulang-kulang. May kaunting pinsala na rin ang kanilang pinuno ngayon. Siya ang lalaking nakasuot ng maskara na nasaktan ng suntok noong nakaraang gabi. Pagkatapos nilang makipaglaban kay Fin Wit, nagagalit siya dahil hindi lamang iyon ang nangyari. Ngunit hindi rin masyadong nakabubuti ang ibang mga miyembro. Dahil sa isang kamay ni Fin Ye, gumamit siya ng mga tricks sa mga paa ng lahat. Sa pagtingin sa grupong iyon, ngumiti lamang siya ng may pangungutya. Si Grupo 6 ay sobrang nasisiyahan. Nagpapasalamat sa sinumang tumulong sa kanila para maging mas mahina ang kanilang kalaban. Agad silang sumugod para atakihin. Nanatili ang mga miyembro sa Grupo 7 sa isang lugar. Dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin ngayon. Ano ang gagawin ko sa ganitong mga kamay at paa? Ngunit malamig na sinabi ng pinuno ng grupo. Kailangan ninyong magpasalamat sa akin habang buhay. Pagkatapos ng pangyayaring ito, inilipat niya ang kanyang formasyon para maging Feng Yi formation. Hayop! Kung hindi ka matatag maglakad, anong gamit pa ang formasyon? Sa pagpapalagpas sa lahat ng mura, tahimik na naghintay ang Grupo 7. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang braso para saktan ang kanyang kalaban. Ang kalasag ng pinuno ng Grupo 6 ay lumipad sa kalangitan. Kasunod nito, hindi siya nag-atubili sa pagtataksil. Hindi na nagkaroon ng oras ang kalaban para gumawa ng anuman. Isa lang itong lalaking dumura ng dugo nang hindi makontrol. Patuloy siyang nagpapaalala sa mga miyembro na tumuon sa pagsulong. Tila bumawi sa kanilang momentum. Kaya sumugod ang lahat tulad ng mga toro. Ang Grupo 7, dahil nawalan sila ng komandante, kinailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili ng walang katuwiran. Sa pagtingin sa pinuno ng kanilang grupo na malapit ng mamatay, natakot sila hanggang sa puntong hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili. Sa ngayon, ang sitwasyon ay isang magulong labanan. Hindi na isang paligsahan. Hindi talaga naunawaan ng dalawa hukom sa itaas. Ang taong tahimik ang pinuno ng Grupo 6 na walang pakialam na mag-issue ng mga utos. Alam niya na ang kanyang grupo ay nangingibabaw na nanalo. Hindi lang iyon. Palaging nakatingin ang kanyang mga mata kay Fin Yi. Sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili, kailangang lutasin ang problema hanggang sa huli. Hindi maintindihan ni Fin Yi kung bakit niya kinamumuhian ng husto ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ikalawang yugto ng pagsusulit,
Umupo muli para magkita ang matanda at ang mga tagapamahala. Binago ni ECDT Rengo ang mga resulta. At ang pagtatasa ng mga taong naalis. Mula sa grupo 1 hanggang grupo 5. Tila maraming tao mula sa mataas na lebel na sekta ang inalis. Naniniwala si Ka-ho-min sa ganitong klaseng paghati sa mga grupo. Para makipagkumpetensya, nagpakita sila ng kawalang katarungan. Kung sinusundan nila ang gabay ng itatag ang Makun, hindi magiging ganoon kapagod. Nadama ni ETDTD Renz na kung ilalathala ang mga resulta, magkakaroon ng maraming pagtutol mula sa pinuno ng mga nangungunang sekta. Gayunpaman, lahat sila ay dalubhasa sa martial arts. Labas sa pintuan ng mga nangungunang sekta. Ngunit sayang na hindi nakakuha ng pagkakataon ang mga mula sa gitnang at mababang sekta para makakuha ng malong at tignan ang mga lihim. Kahit ano pang sabihin, ang mga nakapasa sa yugtong ito ay siguradong nagtitipon sa mga aklat ng sikreto ngayon, tama ba? Tulad ng inaasahan, lahat ay tumama sa sinabi ni Da-ho-min. Pumunta rito si Thin-i kasama ang lahat ng mga nanalo. Sa pagtingin sa silid-aklatan na ito, nadama niya na mas nakakaputi kaysa sa opisina ng Makun. Sa panahon na ako ay nasa hospital, pumunta ang ibang mga mag-aaral sa 1st floor. Kaya siguradong aakyat sila sa 2nd floor ngayon. Noong panahong iyon, pinaalalahanan ni Aiden ang kanyang alagad na huwag kumilos ng hindi makatwiran. Ngunit tumuon sa paglilinang ng Tip ie yaki ai fin biedye. Ang ibig sabihin ba ng pagkilos ng hindi makatwiran ay ang aklat ng lihim? Tama. Dahil sa guro kaya natututo ako ng martial arts. Ng ika-4 at ika-5 level ni D3. At pagkatapos na hindi makapasok sa 1st floor, huwag magsisi. Gayunpaman, sa 1st floor, walang magagawa. Para ihambing sa martial arts ng aming sekta. Nalaman niya na medyo disadvantage siya kumpara sa pangkat na iyon. Ngunit kumpiyansa siya dahil mayroon siyang nano. Kailangan lang niyang subukan. Ay scan ang buong 1st at 2nd floor. At malaya niyang masasama ang kaalaman. Sa unang pagkakataon na pumasok sa 1st floor, hindi pa siya nakakita ng maraming aklat na tulad nito. Ang oras sa loob ay 2 oras lamang. Kaya kinailangan niyang magmadali. Agad niyang inutusan si Nano na kumilos. Nascan ang 5 Vukim Vili sa loob lamang ng ilang minuto. Iba pang mga aklat ng sikreto. Kapag manipis ito, aabutin lang ito ng ilang segundo para matapos. Hindi pa tapos ang oras, ngunit halos kalahati na ang nagawa. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto si Thin-i at tinanong ang oras. Sinuri ni Nano. At natuklasan na mayroon na lang siyang 1 oras para bumalik. May kabuang 55 tomo ang kanyang nakuhang mga pamamaraan, espiritu, pamamaraan ng espada, pamamaraan ng talim, pamamaraan sa korte at lason. Huwag muna itong ilipat sa aking utak. Tila ang library na ito ay nasa labas lamang. Sa isang sulyap, nagplano siyang pumasok sa loob para magpatuloy sa pag-aaral. Narito, lumitaw ang isang malaking lapida. At kasama ang tagapagbantay. Mukha siyang isang dalubhasa na walang pangalan na nagbabantay sa 1st floor. Sa ulo ni Thin-i, hindi niya maintindihan kung bakit inilagay ang bagay na ito sa gitna. Sinimulan na rin ang taong iyon na bigyang pansin ang mga mag-aaral ni Ma Kun. Inabot ng kanyang mga mata ang sulyap para suriin sila. At pagkatapos ay nagsalita siya. Ito ang lapida na iniwan ng Thin Madridi, ang taong nagtatag ng sekta. Pagkarinig nito, lumingon muli si Thin-i para magtingin ng mabuti. Dagdag pa ng bantay, ang batong ito ay gawa sa mahalagang jade. Maraming text dito na isinulat mismo ng FT. Naunawaan ni Thin-i na ang lahat ay ginawa sa pamamagitan ng kamay. Hindi niya inaasahan iyon. Kung walang panloob na enerhiya, gagamit din ng tabak para mahirapang mag-ukit ng mga salita sa jade lapida. Ngunit isinulat pa rin ito ng FT gamit ang panloob na enerhiya. Sa pangkalahatan, hindi makakabasa ng isang libro ng mabilis. Kaya walang sinuman ang nagbigay pansin. Siguradong ipinasa sa iyo ang lahi.
Kaya mo natuklasan ito. Dahil nagmamadali siyang pumunta para hanapin ang mga lihim. Halos hindi napansin ni Finn ang iniwan ng mga ninuno ng taong nagtatag. Napakaraming sikreto at hindi ang mahalagang jade lapida ang iyong makikita. Sa mahigit 25 na taon na binabantayan ko ang lugar na ito. Walang sinuman ang lumapit sa lapida na iyon. Kahit ang mga dugong mula sa pamilyang Finn ay hindi. Gayunpaman, mayroon pa ring oras. Kaya magtingin-tingin ka. Pagkarinig sa mga salitang ito, tumakbo si Finn sa paligid para tingnan. Maraming marka ng espada sa likod ng lapida. Na tila nagtatago ng isang bagay. Agad niyang hiniling kay Nano. Na-scan ito para suriin ito. Nagsimula na ang pag-fine-tune ng data at aabutin lang ng 5 segundo para matapos ito. Lumalabas na ang mga marka. Na ito ay marka ng mga espada. Nag-iisip na naman si Finn. Siguradong may gustong sumira sa jade lapida ni Finn. Man City. Ang detalyadong resulta ng pag-aanalisa sa ibabaw ng jade lapida ay may 2 bagay na bumubuo sa mga marka na ito. Malinaw kung walang Nano. Hindi ka makakaunawa ng kahit ano sa pagtingin lang dito. Para masuri itong mabuti, sinimulan niya ang visual niya. Ang bawat marka ng espada ay may iba't ibang lakas. At ang anggulo ay kakaiba rin. Kaya mahirap na husgahan na ito ay ginawa ng 2 tao. Malamang na sinasadya nilang kumalat sa mga marka ng espada na nakaukit na dati. Sa pangkalahatan, maaari nilang itinatago ang isang bagay. Nano, ang mga marka ba na ito ay ginawa ng 2 tao? Mayroon bang naiwang marka na nakaukit muna? At pagkatapos ay inalis lahat. Sinuri ng detalyado ng sistem ang unang marka ng espada. At ang huling bakas ng espada. Ang imahe ay agad na naipadala sa utak ni Nam. Naintindihan niya na ito ay hindi lamang basta-basta hiwa. Walang kabuluhan. Sa loob nito, ipinapakita ang hindi mabilang na uri ng espada. Gustong-gusto niya itong subukan ngayon. Ngunit hindi pa sapat ang kanyang kakayahan. Nano, kaya mo bang lumikha ng 3 na imahe ng pamamaraan? Na iyon? Bago sukatin ang lakas ng bagay na nag-iwan ng bakas, kailangan muna nating malaman ang tigas ng batong jade. Habang ginagawa iyon, nagsalita ang tagapagbantay. Hindi ba't nabasa mo na ang lahat sa aklat? Nakita mo na rin ang likod ng bato, hindi ba? Medyo magulo, ano? Nanghihinayang ka ba? Noong araw, may tsismis dito na mayroong pamamaraan ng espada. Na naglalaman ng malalim na kaalaman ng Celestial Demon Ancestor. Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Ngunit nasira ang likod ng bato. Posible kayang gustong angkinin ng taong iyon ang lihim na pamamaraan ng ancestor. Sa totoo lang, interesado rin si Nam sa bagay na ito. Pagkatapos magsalita, umalis din ang tagapagbantay at pinayagang tumingin ng mas malaya. Nano, ipaalam. Ang tigas ng batong jade ay maaaring masuri. Sa pamamagitan ng pagdikit sa buong kapatagan. Sa loob ng palad, naintindihan niya na kailangan niyang dumikit ng direkta para maramdaman. Agad niyang sinunod ang sinabi ng sistema upang simulan ang pagsusuri. Natuklasan niya, batay sa 1-0 antas na tigas ng brilyante, na ang tigas ng batong jade na ito ay higit pa sa antas 7. Nakapagtataka kung sino ang nagtakip sa bakas ng espada. Sa pamamagitan lamang ng isang hiwa ng espada. Nano, ipagpatuloy ang pagsasama-sama ng mga bakas ng espada at tigas upang muling likhain ang animation ng paggalaw. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, hindi pa rin tumutugon ang anino. Ipinabatid ng sistema na hindi nito sinusuportahan ang tampok na pag-uusap. At pagkatapos, naghintay. Pahintulot ng Panginoon at nagsimula na itong muling likhain ang aksyon. Sa gayon, agad na ipinakita ng imahe ang pamamaraan ng espada. Ang kapangyarihan nito ay nakakagulat na agad. Ang bilis ng paggalaw nito ay mahirap makuha. Ang mga hiwa na ginawa ay eksaktong gaya ng ginawa ng totoong tao noong araw. Nano, ito ba ay isang pamamaraan? Isinasagawa ang pagsusuri ng ugnayan sa pagitan ng mga paggalaw. Tunay na isang pamamaraan. Ayon sa pamantayan ng martial arts ng iyong Panginoon. Impossible. Ito ang ika-8 pamamaraan ng seamless blade art.
Kinailangan ng master ng kalahating taon upang matutunan ito. Ngunit hindi pa rin niya naabot ang antas na ito. Nano, hindi talaga maikukumpara. At hindi rin masisira. Si Nam, sa simula pa lang ay hindi umaasa ng marami sa silid-aklatan sa unang palapag. Ngunit nakatagpo ng pagkakataon. Nano, i-save ang pamamaraan kanina at agad itong ipasa sa akin. Sa madaling salita, ang mga magulong hiwa na nagtatago ay muntik ko ng palampasin. Ang kayamanan, hindi malinaw kung sino. Ngunit tiyak na walang masamang intensyon. Ngunit dahil dito, ako lang ang nakakita. Kaya't kung magtagpo, kailangan kong magpasalamat. Pagkatapos mag-isip, magalang din siyang umalis upang kopyahin ang iba pang mga aklat. Ngunit Nano, ay nasuri ang mga komplikadong hiwa at natuklasan. Ang 45 pamamaraan ng espada na may kaugnayan sa paggalaw na iyon. Ang 45 pamamaraan na ito ay sinuri batay sa iba't ibang oras. Kaya't hindi ito sinasadyang itinatago. Ngunit lahat ng ito ay pamamaraan. Nano, muling likhain ayon sa pagkakasunod-sunod para sa akin. Agad na nagsimula itong muling likhain ang unang pamamaraan. Kasunod, mula sa ika-negatibo 2 pamamaraan hanggang sa ika-negatibo 1-0 pamamaraan. Sa gayon, ang ika-negatibo 20 pamamaraan at pagkatapos ang ika-negatibo 30 ay patuloy na muling nilikha. Hindi lamang iyon. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging perpekto. Pagkatapos ng ilang sandali na kumpleto ang proseso ng muling paglikha ng imahe. Ang paraan ng pagpoproseso ay masyadong mabilis. Kaya't hindi pa rin maintindihan ni Finn. Nag-isip siya ng iba pang bagay. Nano, maaari mo bang ipaglaban ang mga ito sa isa't isa? Muling sinimulan ng sistema ang mode ng labanan. Ang mga animation ay patuloy na naglaban sa isa't isa. Tahimik pa rin ang mga mata ni Nam upang obserbahan. Mukhang mayroong ilang variable na nangyari. Unti-unting naintindihan ni Finn ang kahulugan ng mga hiwa ng espada. Ang pamamaraan na sa tingin ko ay perpekto ay may pagkakaiba sa unang pamamaraan. Hindi ito simpleng paglutas. Ang 45 pamamaraan ng espada ay upang lutasin ang napakahusay na pamamaraan na iyon. Pagkatapos mag-isip, tumakbo siya upang tanungin ang tagapagbantay. Ang unang palapag lang ba ang mayroong batong jade na ito? Ginagawa ko lang ang aking trabaho dito, kaya hindi ko alam. Ngunit sabi nila, bawat palapag ay mayroon nito. Sa ganitong paraan, tunay na nagkaroon ng swerte si Finn. Nano, maghanda upang pumunta sa ikalawang palapag. Sa ikalawang palapag, mukhang mayroong ilang tao na nagbabasa rin ng may atensyon. Nagbago ng kaunti ang oras dito. 3 oras kumpara sa 2 oras sa ibaba. Ngunit nakakagulat. Dahil ang paglitaw ng isa pang tao ay nakaagaw ng kanyang pansin. Si Feng Hufin, isang tao mula sa Dao sect ng demonic sect, ay narito rin. Ang ibang mga batang pinuno ay iniisip na dalubhasa na sila sa martial arts. Kaya walang pumupunta dito. Kahit na mababa ang kanilang martial arts, hindi sila pupunta dito upang magbasa ng may atensyon. Tulad niya. Kaya't dapat siyang maging maingat sa taong ito. Pagkatapos, binaliwala niya ang lahat ng mga aklat at pumunta sa susunod na batong jade. Totoo nga, ang likod nito ay puno rin ng mga hiwa ng espada. Muling ipinagpatuloy ni Nano ang kanyang trabaho. Ang pagsusuri tulad ng sa unang palapag. Natuklasan niya ang mga hiwa ng espada na katulad nito. Una, ang pamamaraan na nabuo mula sa 24 hiwa ng espada. Pagkatapos ang bakas na iniwan ng ibang bagay. Sa kabuuan, mayroong 56 na pamamaraan. Naintindihan ni Nam na upang lutasin ang pamamaraan na ito, kailangan ng mas maraming pag-aaral. Sa batong jade sa unang palapag. Kahit na gustong-gusto niyang suriin, maraming mga mata ang nakatingin sa paligid. Sa gayon, nagkaroon na siya ng 4 na pamamaraan. At kailangan na lamang maghintay ng pagkakataon upang ipasa ni Nano sa katawan. Pansamantala, binaliwala ni Nam ang pag-aaral ng mga batong jade. Bumalik siya sa pagbabasa ng mga aklat upang
ay scan ng mabilis at umalis. Hindi maintindihan ng ilan kung ano ang ginagawa ng ika-negatibo 7 prinsipe. Kahit na umupo silang tahimik upang mag-aral, hindi pa rin nila matututunan. Binabaliktad niya ang bawat aklat. Ano ba ang ginagawa niya? Ngunit ang ganitong paraan ng pagbabasa ay nakaagaw ng pansin ni Fin. Mayroon din akong kaparehong pag-iisip sa kanila. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nag-aaral sa ganitong paraan. Isang ngiti na may halong kaunting misteryo ang kanyang ginawa. Sa kabuuan, natutunan niya ang 156 na aklat. At hinihiling kay Nano na suriin at ay save sa datos ng programa. Sa ganitong bilang, pansamantala ay sapat na. May tiwala ako na malalaman ko ang lahat ng martial arts ng sekta. Sa aking palad. Ngunit kahit na perpekto ang martial arts, hindi dapat maging kampante. Kahit na mayroon akong 5 na mumukod tanging ugali. Upang maging perpekto ito, kahit na ulitin ko ito ng daan-daan o libu-libong beses, kailangan pa rin ng karagdagang pagsasanay. Ang mahalaga dito ay ang karanasan sa totoong labanan. Naalala ko ang mga salita ni Advan, pinaalala niya rin. Na sa pamamagitan ng pagkapanalo laban sa iba't ibang sekta. Sa Martial Dao Pavilion, ay mag-ipon ng maraming karanasan. Ang mga bagay na kailangan niyang gawin ay gamitin ang kakayahan ni Nano na mapahusay ang realidad. At pagkatapos ng oras, si Nam ang huling umuwi. Tinimbrehan niya ng kumpleto upang isulat ng pinuno. Sa aklat. Ngunit bigla, sinabi niya na mayroong taong naghihintay kay Nam. Balak niyang magsalita pa, ngunit tumigil na siyang magkwento. Kahit na nag-iisip siya tungkol dito, ay hindi na niya ito itinuturing na mahalaga. Mula sa ikalawang yugto, makakapasok at makakalabas na sa lihim na 7 na pagsasanay. Kailangan kong magmadali upang ipasa ang walang kapantay na martial arts. Pagkatapos, pumunta siya sa individual na 7 pagsasanay ng Martial Dao Pavilion. Habang papasok sa loob, mayroong isang mabilis na paggalaw na papalapit. Isang malumanay na boses ang umalinggaw-ngaw. Kaya't dito kita hinahanap, hindi kita makita sa dormitoryo. Kaya't narito ka pala, martial arts student number 7. Hindi ko alam kung bakit hinahanap siya ng pinuno ng grupo 7. Alam niya na ginawa ni Nam ang kanyang mga trick. Ikaw ang gumawa ng masakit sa paa ng miyembro ng grupo ko. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung paano niya natuklasan ang bagay na ito. Nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi mo ba ako nakikita? Habang nagbabalak na gumawa ng isang mahalagang bagay. Nagpakita siya ng pagkadismaya. Dahil alam niyang makakatagpo na naman siya ng problema. Dahil sa galit, sigurado na gusto niyang makipaglaban. Nang laban hanggang kamatayan sa kanya. Sumagot si Fin. Nang nasa bundok, sino ang umalis doon? Naintindihan din niya na natuklasan na niya ang taong nasa likod ng pag-atake kay Fin Goit. Totoo nga, hindi nakaligtas sa panunukso. Tulad ng isang tanga. Ngunit hindi siya mahina. Kaya kailangan kong maging maingat. Habang nagbabalak silang maglaban, isa pang boses ang umalinggaw mula sa likuran. Ngunit mukhang ang dalawa ay nakatuon sa paggamit ng panloob. Nalakas, ngunit patuloy na nagdadaldal ang binata. Kailangan ni Fin na pumunta sa harap ng dalawa upang makakuha ng atensyon. Dahil masyadong nakatuon, natuklasan lamang nila na may ibang tao. Alam na alam ni Fin ang pangalan nito. Ang kakayahan ng dalawa na magtuon ay tunay na kahanga-hanga. Totoo nga, iba ang pinuno ng grupo sa ikalawang yugto. Medyo magagalit ako. Ngunit naghintay na ako. Kaya bigyan niyo ako ng kaunting oras, pwede ba? Habang nagsasalita, nagpakita rin siya ng paggalang upang humingi ng tawad. Ang batang pinuno ng mana ay umukod din sa ibang martial arts student. Paano ito? Hindi ko siya hinanap buong araw, paano ako papayag? Bago ka magalit, umalis ka na. Paano ito? Gusto ko ring makita, kaya naghintay ako hanggang sa oras na ito upang tumingin. Ang mapanghamak na ekspresyon na iyon ay nagpagalit. Sa pinuno ng grupo 7. Agad siyang sumuntok. Dahil iniisip niyang hinahamak siya. Ngunit marahil ay hindi nito pahihirapan ang batang pinuno ng daoma. Mabilis na itinaas ng lalaki ang kanyang kamay upang harangin. At nagkaroon din siya ng sagot na may lakas. Ngunit ang mga mata ng kalaban sa antas na ito ay masyadong hindi inaasahan. Masyadong mabilis. Malapit na sanang mamatay ang pinuno. Si Fin ay kalmado pa ring tumingin.
Sa kalaban na may mapagmahal na mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Nam ang isang karaniwang paggalaw na kayang lutasin ang isang pamamaraan. Pakiramdam niya na ang lakas nito ay ganap na nangingibabaw sa kanya. Hindi formal ang postura ngunit napakalakas na. Bukod pa rito, natuklasan di ng batang pinuno ang pinsala ng taong iyon. Ang braso ay medyo matigas at nawala ng balanse. Parang nasugatan ka sa iyong tadyang. Ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong martial arts student. Kahit na nasa pinakamahusay akong kalagayan. Sigurado akong hindi ko siya matatalo. Ngunit pagkatapos ay binitawan niya ang mga acupuncture point ng kalaban. At hiniling na maghintay ng kaunti hanggang sa matapos niya ang kanyang gawain. Matapos makuha ang paggalaw ng kanyang katawan, kumunot ang mukha nito at umalis. Kasama pa ang mga mata na hindi komportable at nainis. Dahil natatakot na matuklasan ang isang bagay. Binalak ni Finn Ile na kontrolin upang magpakita ng kaunti. Ngunit sa pag-iisip, hindi naman ganoon kalakas ang kanyang lakas. Upang maiwasan ang mga aksidente. Hiniling niya kay Nano na simulan ang pagbubukas ng mata. Upang mapahusay ang gumagamit upang i-on ang mode ng paghahanda sa labanan. Malinaw na alam ni Finn Hufin at nagsalita. Hindi na kailangang maging ganyan ka-alerto. Ngunit pagkatapos ay tinigil niya ang kanyang pagkilos. Dahil naintindihan niya na ang lahat na pumapasok dito ay magiging ganito rin. Huwag kang magalit. Dahil ito ang unang pagkikita ng mga kapatid. Na may iisang ama ngunit magkaibang ina. Habang nagsasalita, gumamit din siya ng mga pagkilos na mahirap unawain. Pinagsama ang dalawang kamay upang batiin at nagpakita ng kagalakan. Napakakaiba dahil karamihan sa mga batang pinuno ay walang magandang saloobin sa kanya. Anong kapatid ang sinasabi mo? Pinaglalaruan mo ba ako? Nag-iingat ka sa akin. Sa totoo lang, niloloko ka ng 6 na malalaking sekta. Kaya tama lang ang saloobing iyan, hindi ba? Dahil alam ko iyon, inaasahan mo bang magiging masaya ako sa iyo? Agad na ipinaliwanag ni Finn Hufin na gusto lamang niyang makipag-usap dahil nararamdaman niya na ang kanyang kapatid ay napaka-interesante. Hindi ba't iisa lang ang ating landas? Ang pagiging demonyong sekta. Alam ni Finn Ile na hindi iyon ang dahilan. Nang putulin mo ang kamay ng batang babae ng Yinsek. Medyo nagulat ako, ngunit sinuportahan din kita. Kapatid, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sabihin mo na ang iyong layunin. Sumigaw ng malakas si Nam, na nagpahirap sa espasyo. Talagang walang paraan sa hinaharap. Lalo tayong magiging malapit. Kaya't hindi ako magsasabi ng dalawang salita. Kapatid, pumasok ka sa demonic sect at pumunta sa ilalim ko. Matapos marinig ang mga salitang ito, nagpakita ng pagkalito si Finn. Pakiramdam niya na hindi ito maaaring mangyari. Sinabi mo ba ang mga salitang ito ng taos puso? Hindi ko alam sa iba. Ngunit hindi kita ituturing na kaaway. Kung pupunta ka sa demonic daosek at nasa tabi ko, napakaganda. Bastardo. Gusto mo bang talikuran ko ang aking karapatan bilang batang pinuno? Nang mana. Tama. Totoo nga, ito ang layunin ni Finn Hufin. Kung alam mo na, hindi mo rin magagawa ang posisyon na iyon. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre tama. Tulad na narinig mo mula sa akin. Kung tatahakin mo ang landas na iyon, siguradong magkikita tayo. At wala kang pagkakataong manalo. Kung tatahakin mo ang landas. Nakahilera sa akin, hindi ba't ang harapan mo ay ang malawak na lansangan? Nang pagsikat, ang mga salitang ito ay nagpayanig kay Finn. Ngunit tumanggi pa rin siya sa kondisyong iyon. Naglabas siya ng ibang trump card sa kanya. Ang aking plato ng bigas ay wala sa iyong kamay. Kaya't huwag mo ring hadlangan ang landas sa harapan ko. Manahimik na lang tayo. Huwag tayong makialam sa isa't isa. Ang mga salitang ito ay hindi nagustuhan ng lalaki. Hiniling ni Nano sa Panginoon na maghanda ng mabilis. Dahil natuklasan niyang malapit na siyang atakihin. Gamitin ang ika-negatibo 2 pamamaraan. Ng seamless blade art upang umiwas sa kaliwa. Ng kalahating hakbang bago siya sumalakay. Siyempre, kailangan din na kumilos si Nam. Upang maiwasan ang mga bagay na hindi niya gusto. Ngunit pagkatapos, binawi ng lalaki ang lahat ng balak na iyon. Nawala ang enerhiya na nakatuon sa kanyang kamay. Kasama ang isang malakas na pagtawa. Tunay na nakakagalit. Ngunit sa pag-iisip nakakatawa. Tahimik si Nam at hindi sumagot. Paulit-ulit pa ring bumubulong ang lalaki ng sapat na. Kung magkasama tayo sa daan, siguradong magkikita tayo. Habang nagsasalita, muling nagpakita ng malaking enerhiya ang kanyang braso. Paulit-ulit na nagbabala si Nano sa Panginoon, ang kalaban ay may masamang balak. Isang palma na nag-uugat sa lupa ang kanyang ginawa ng may buong kapangyarihan. Nagulat si Finn kaya hindi siya nakakilos. Gumawa si Finn Hufin ng Daoki. Sa loob ng kanyang palad. Sa talentong iyon, matagal pa bago mo makuha ang buhay ko. Ngayon lang naintindihan ni Nam
Kung anong kakayahan mayroon ang kanyang kapatid. Bukod sa kanya, mayroon din si Finmin ng Huin Maset. Talagang napakahusay. Dahil hindi siya nagsalita, binawi na ng lalaki. Ang lakas at pagkatapos ay nagpaalam ng masaya. Alam na niya. Matapos masugatan si Athing Muit at mawala ng kamay si Vin Liu, ay kailangan nilang umalis sa Martial Dao Pavilion. Gusto niyang hanapin ang sarili niyang alyansa. Nagsimula siyang mag-isip. Hindi siya dapat magmadali. Ang layunin niya ay hindi makasabay sa kanila, kundi upang lampasan at kontrolin ang lahat.